Alas 4:47 pong oras po natin. Kasama niyo pa rin po Idol Mark Espinosa. At eto po, pakinggan po natin, panoorin po natin. Eto pong naging panayam po natin kahapon. Itong recorded interview. Oo. Tungkol po sa sitwasyon ngayon dyan po sa may Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Kung ano po ang sitwasyon, ano ba ang nangyari, bakit talagang ito pong mga tiga Dupax del Norte, no, ay galit dito po sa isang international mining company na Wugel, no? Dahil po dito po sa exploration na gagawin po diyan po sa kanilang kabundukan. At maring tinututulan po nila ito dahil napag-alaman nga po nila na talagang malaki ang magiging pwedeng impact po nito, no? Diyan po sa may kanilang lugar sa may Nueva Vizcaya, o in particular sa may Dupax del Norte. Narito po ang ating panayam po ngayong umaga po na ito kay dating board member po ng Nueva Vizcaya, si Ma'am Mabel Blossom Dumlao Sevillena. Magandang umaga po sa mga idol natin. Ngayong umaga, makakapanayam po natin ang dating bokal ng Nueva Vizcaya at ngayon ay isa sa mga may concern din, no, dito sa kalagayan ng mga tiga Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, hinggil nga dito sa usapin ng pagmimina dito sa lugar ng mga tiga Dupax del Norte. Partikular na yung operasyon ng Wugel Exploration na tinututulan ng ilang sektor sa nasabing komunidad. Pabati muna po natin. Magandang umaga po, Ma'am Mabel Blossom Dumlao Sevillana. Opo, magandang hapon po sa mga televiewers and sa inyo po dito sa inyong himpilan. Magandang umaga po sa kanila. Opo. Siguro po, unahin ko pong katanungan na, Ma'am, ano po yung kasalukuyan po na sitwasyon po ng mga residente ng Dupax del Norte kaugnay po dito sa operasyon po ng Wugel Exploration na pilit po na pumasok dito sa pumapasok dito sa kabundukan na sakop ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, at paano po ito nakakaapekto po sa kanilang kabuhayan at maging sa ating pong kalikasan? Opo. At present po, pilit pa rin po na inihahayag ng mga taga Dupax del Norte, lalo na po sa Bitnong at sa areas covered po ng exploration permit ng Wugel Corporation, ang kanilang pagtutol sa operasyon po ng kumpanyang ito, sapagkat pinapatunayan lang po nila na hindi po sila nakonsulta sa pagkakaroon nila ng exploration permit, at ayaw po natin dito sa Nueva Vizcaya na madagdagan pa, o kung pwede nga lang po, wala ng mining operation dito sa province ng Nueva Vizcaya kung kakayanin na i-preserve province po sa buong Pilipinas. Apo. Nakakapekto po ito sa kanilang hanap buhay sapagkat hindi po nagiging stable yung kanilang daily routine, ang kanilang mga Hello, ma'am. myself noon pong araw nga na disperse ang barikada, at nung unang araw or pangalawang araw na na-implement pala yung exploration permit. Hindi lang po yung kanilang kabuhayan, pero pati na rin po yung kanilang Magandang umaga po sa mga idol natin. Ngayong umaga, makakapanayam po natin. Pilipinas. Apo. Nakakapekto po ito sa kanilang hanap buhay sapagkat hindi po nagiging stable yung kanilang daily routine, ang kanilang mga
Hello, ma'am. Myself, noon pong araw nga na na-disperse ang barikada at nung unang araw or pangalawang araw na na-implement pala yung exploration permit. Hindi lang po yung kanilang kabuhayan, pero pati na rin po yung kanilang mental state of mind Mhm. ay isa sa mga concern natin kasi halos 6 months na po na ganito ang nangyayari dito po sa kanilang lugar na walang kasiguruhan kung yung kanilang mga pag-aari ay mapoprotektahan or mapapangalagaan. Mhm. Ganon din po yung sa mga susunod na henerasyon na siyang ipinaglalaban din, lalo na po ng ating mga matatanda or ating mga elders na nagre-reside po doon sa Bitnong. Mhm. Ano po yung pinakapangunahin po na kahilingan po talaga at mabigyan po ng aksyon ng mga matataas nating opisyal, particularly, I think gusto po nila po itong maparating po sa, Malacañang, ito kanilang, panawagan po ng mga komunidad diyan po sa may, Dupax del Norte, para matulungan po sila, lalo po yung mga katutubo po natin at mga magsasaka sa nasabing lugar. Opo. Since nandiyan na po yung exploration permit na approve naman na po ito, ang hinihiling na lang natin, prior po kasi dito is ang hiling natin ay sana wag ma-issue ang exploration permit. But it was already too late when we came to know about it kasi nandiyan na pala ang exploration permit. So since nandiyan na, and we of course recognize the law and the due process na dapat nating sundin, ang hinihiling lang po ay sana makancel at totally mapalayas yung Google Corporation dito po sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Ganun na din lahat yung nagbabalak na 15 or 14 other applications from other corporations dito po sa iba't ibang bayan po ng ating probinsya. Kasi ayaw na po natin ng pagmimina dito sa province po ng Nueva Vizcaya dahil nakita natin na wala po sa mga naipangako na sustainable development or wala po yung mga programa na nakatulong sa mga ating komunidad lalo na po sa mga nasa laylayan. These are just empty promises and we recognize yung mga natutulungan nila pero it's not so at large na yung buong province po ay nagbe-benefit. So kung desisyon ito ng probinsya, sana yung welfare ng province yung makakaramdam at makakatamasa ng mabuting epekto po nito. Pero sad to say, wala po. Kaya ang lalawigan ng Nueva Vizcaya, bukod sa mga iilan, syempre dahil sila ay na-employ dito sa mga korporasyon na to, karamihan po dito makikita na hindi po sila sumasang-ayon at ayaw po nila dahil lalong-lalo na sa panahon ngayon na hindi po natin tiyak yung ating kalikasan, yung weather, and yung mga calamities po na maaring mangyari at Opo. magdulot ng ikakasawi po ng kanilang mga buhay, ng buhay po namin. Opo. Ma'am Mabel, parang, ayaw naman po natin pong, sabihin po na naghuhugas kamay, pero it seems like dinidistant nung iba po na mga ano po 'no, mga opisyales yung kanilang sarili, hinggil po dito sa usapin po na ito na parang pinapalabas na wala po silang kinalaman. Lalo na po, nababanggit po yung, ano po 'no, clan po ng, Cayton, particularly si Congressman. Pero ang sinasabi po dito ni Congressman, in fact, ang sabi nga niya na naghain pa siya ng, ano dito, ng panukala, para una maimbestigahan ito at maprotektahan yung, kabundukan diyan sa may Dupax del Norte. Ano po ang, medyo sabihin na nating hinaing ng mga kababayan po ni, Congressman Cayton po dito? Opo. Bilang isa na rin po sa constituent na sinasakupan ni Congressman Cayton kasi kahit hindi po ako taga Dupax del Norte, I am from Nueva Vizcaya. Hmm. And it is just but my right to demand accountability from our leaders, no. So sa ngayon, yung nakikita natin is
masyadong passive yung mga leaders natin sa sitwasyon na meron tayo. Masyadong tahimik na nakakabingi na yung kanilang katahimikan dahil it is as if wala silang nakikita, walang naririnig, at para bang hindi nila nababasa lahat yung mga sinasabi ng ating taong bayan. Parang walang nakikinig, and masyadong masakit na tanggapin yun dahil hindi po sanay ang taga Nueva Vizcaya na hindi sila napapakinggan. Dahil ang taga Nueva Vizcaya, bukod sa mababait ang mga tao dito, madali silang maniwala kung ipapakita mo yung sinseridad mo. Pero once po kasi na yung kanilang karapatan ay nasira or yung tiwala ay nasira, talagang hindi naman po sila pumapayag na ganun po yung mangyari. So ang nakikita ko lamang po dyan, while totoo na nag-file po si Congressman Cayton ng request para mag-inquire or mag-investigate sa DENR, I think, but that was only yung pagpas niya po ng resolution sa Congress after Congressman Laila De Lima filed yun pong same investigation na final po ni Congressman Cayton. And we are thankful kung meron man yun na initiative, but it should be coupled with action kasi kahit kasi yung mismong pagdamay lamang sa mga kababayan natin, while sinasabi po niya na sinusunod niya ang batas, sinusunod ang due process, na hindi pwedeng i-shortcut ito, ganon din naman po yung gusto natin kasi ayaw din naman po nating lumabag sa batas. Yung hinihiling lamang po ng tao ay yung malasakit bilang isang ama na ayaw mong may masaktan sa iyong mga anak. At kapag may nasaktan, sana nandun ka para protektahan sila or maipaglaban man lang sila. Kasi kaya nga po kayo nandyan dahil yung otoridad na meron kayo ay sapat upang maiparinig ito sa mas nakakataas pa na kinauukulan. Yun po yung mga daing ng ating mga kababayan na para sa akin, hindi ko rin naman po maipapaliwanag or hindi ko masasagot para sa kanila dahil ako mismo ay naghahanap din po ng kasagutan. Dahil nasanay po ako sa leadership nga po na may konsultasyon, yung may nakikinig at yung napapakinggan yung sinasabi ng mga taong bayan. Apo. Ma'am Maybel, ano po ang parang talagang naramdaman, sentimiento ng mga kababayan po natin diyan? Anong iniharap sa kanila ang ano po 'no, dispersing unit ng mismong PNP, mga uniform personnel po natin, Opo. para i-disperse sila para paboran na etong mga merong hawak na legal na dokumento makapasok doon sa area para sa nasabing exploration? Opo. Narinig naman po natin or nabasa natin yung sinabi ng mga abogado ng mga DND defenders or yung mga taga-Bitnong na walang kahit na anong balak na pagsuway sa batas ang mga taga-Bitnong or taga-Dupax del Norte. Ang hiniling lamang po ng mga abogado nung time unang araw na i-implement nila yung WPI or yung writ of preliminary injunction ay yung mabigyan ng sapat na panahon upang makapag adjust o kaya mag-sink in sa bawat isa sa kanila yung kanilang haharapin na susunod na araw. So ipinapaliwanag ko din po kasama nandun din po noon yung presence ng ating MSWDO from ng Dupax del Norte na sa ganitong sitwasyon hindi natin maiiwasan makaramdam ng takot, makaramdam ng trauma, lalong-lalo na napakaliit na barangay ni walang kalaban-laban yung mga tao pero makikita mong dadagsain or lulusubin or may mga dadating na hindi mo alam kung anong balak nila sa'yo na Do you think this is naka-shield. parang overkill tong ganitong ginawa nila? Oh, naka-shield, naka-helmet. Kasi ang alam ko, naka-shield ka kasi alam mo na may mga weapon yung mga madadatnan mo doon. Pero nung nadatnan nila kami doon, nagdadasal po kami. Ongoing ang ecumenical service because that is only the weapon that we can use. Ang magdasal, ang maniwala, manampalataya as one family. So para bang
para bang mga kriminal yung mga tao doon, and they made you feel like you did something wrong when all you did is to fight for your own property. So kasalanan ba na ipaglaban ko yung ari-arian na meron ako, since ito na nga lang yung meron po kami. Kaya po yung pong senaryo na yon ipinaliwanag ko, kinakailangan ng psychological first aid. And psychological first aid ay pwede nating maibigay for as long as ito ay hindi natin siya pwersahin o kinakailangan naman ng sapat na oras para ito ay maisagawa. At sinang-ayunan naman po ito ng ating mga officers from MSWDO. Yun lang naman po yung hiniling nila, yung 7 days na extension bago mai-implement. Kasi for sure, mai-implement naman po talaga nila yon. Yeah. Yun po yung hindi nila nasunod, kaya nagkaroon pa the following week, yun na po yung dispersal na nangyari. So wala talagang process to speak of upang maintindihan sana ng mga taga Dupax del Norte or taga Bitnong na yung nilalaman ng exploration permit, yung maaring mangyari sa kanilang lugar, at kung ano yung expectation na dapat naman nilang maintindihan. Kasi willing naman po silang makipag-usap. The problem is walang nakikipag-usap sa kanila. Yun yung hinihiling nila, yung communication na hindi na Wala po bang ibigay. harap, Ma'am Mabel, na kinatawan po ng Google mining exploration? Noon pong in-implement nila yung WPI, nandun po yung kanilang mga lawyers. Pero the lawyers are only left with the discretion, or they are not given the discretion as to whether or not it should be extended. Kumbaga, ang sinasabi nila, they are just following the orders of their top officials. So, gano'n na rin. Ang implementation na rin yung gusto nilang mangyari. Marami din po kasing mga katanungan, lalo na nitong huling dispersal, na kung saan yung huling lugar kung saan po nag-gather yung mga tao at kung saan po nilabas yung mga samples at ipinasok yung mga tubo na pinigilan ng mga na tinry na mapigilan ng mga kababayan natin pero hindi nga natuloy, ay yung kadahilan ng yung mismong may-ari po kasi ng property na yon na taga Bitnong ang siyang nagbigay ng consent para makapasok ang Google Corporation. Subalit, yung kine-question din po namin, dahil nalaman namin at that same time na yung ownership nung nagke-claim na owner ay hindi niya mapatunayan through document or hindi papered or titled yung property, kasi ang pinangahawakan lang niya ay letter of request sa DENR na mai-award sa kanila yung Certificate of Stewardship. So stewardship is far different from ownership. Sa makatuwid, yung pong inaasahan sana natin para less damage and para mas kumbaga pulido yung magiging kahihinatnan nito, sana masiguro muna na sila nga yung totoong may-ari. Kasi kung hindi sila yung totoong may-ari, hindi dapat pala na ipatupad at hindi doon na idaan yung mga equipment or hindi doon na ilabas yung mga samples, kasi nga hindi na siya covered ng writ of preliminary injunction dahil private property po ito. Pero hindi po ganun ang nangyari, kasi pinagpilitan pa rin po ng korte na ang order sa kanila ay ipatupad yung batas at magpa-file na lang daw po ng separate na case tungkol po doon. But come to think of it, ipa-file mo pa rin ba yun? Tapos pag na-file mo, if proven na hindi pala siya yung may-ari, maibabalik mo pa ba yung mga na-gather na samples, yung mga nasira na sa kabundukan natin? So parang sa akin is yun yung iniiwasan natin, yung magkaroon ng sugat man lang o kaya yung magkaroon ng pagsira sa ating kabundukan. So yun po yung huling nangyari na nasaksihan ko, at nung bumalik nga po ako doon, talagang ang kailangan po ng mga tao doon ay yung tulong upang makarecover sila from the trauma that they went through. Okay. Ma'am Mabel, siguro kamustahin po namin kasi may mga parang ano rin kami dito, parang balita dahil ang iniisip natin papaano na-implement ito, no, in favor sa
mining company na Google na mag-explore doon without the consent ng mga may-ari ng mga lupain doon. So ano po ba yung naging proseso? Bakit umabot sa nagkaroon sila ng permit na mag-explore doon sa lugar na yon? At the time that nalaman po ng tao yung kanilang application was the time when certifications were already issued, certificate of posting. Ang posting po kasi ay napakahalaga because it serves as a notice to the whole world na merong nag-a-apply sa atin na mining corporation. Unfortunately, this notice has not reached the concerned people or the concerned constituents of Dupax del Norte. It was certified without even verifying or asking from them if truly there has been from the corporation na nagpunta doon, nagtanong, nag-inform sa kanila, kinonsulta sila. Kasi kung with consent yung requirement, ibig sabihin may pagpayag dapat. Pero hindi nga po pumapayag yung mga nandoon at ayaw nila yung pangyayari na nagaganap, tinututulan po nila. Kaya hindi ko rin po maintindihan kung bakit hindi po sila napakinggan. Ang nabasa ko na lamang po at ginagalang ko naman ay yung desisyon din ng korte na dahil nga legal yung pinanghahawakan nila na exploration permit and we have this mining act na pinaninindigan nila. Ang sa akin lang is meron din naman tayong constitution na siyang nagsasabi na pundasyon ito ng lahat ng batas na karapatan ng taong bayan na magkaroon ng malinis na kapaligiran, malinis na tubig, sustainable ecology, etc. So, paano yung karapatan na yon versus yung karapatan ng korporasyon na temporary lamang? So sana yung permanent na right ang dapat na mag-prevail over the right of these corporations, lalong-lalo na at kapwa natin Pilipino, yung mga magiging biktima dito. And kung napakinggan lang po sana at kung hindi po nahaluan ng deceit, alam niyo po yun, yung may panlilin lang po kasi na naganap. Kaya it appears na para bang... Paano po yung panlilin lang, Ma'am Mabel? Sa aking pong interpretasyon, ito po ay personal lamang na obserbasyon ko, maaring tama ako, pero ito po ay base din sa mga nakalap ko na mga documents at base din sa aking pakikipanayam sa mga mismong concerned na tao dun sa Bitnong. There was a seat because parang pinaniwala ang MGB na siyang nagbigay ng exploration permit na nagkaroon ng konsultasyon dahil nga may naipakitang mga dokumento ang Google Corporation na nakapirma doon ang mga tao, pero yung pirma ng taong nandoon ay attendance sheet na pinakilala. Ang naipapakilala sa mga tao ay attendance sheet yun nung unang nagpunta ang Google Corporation para magpakilala, orientation baga. Magkaiba naman yung orientation sa consultation, di po ba? So, yung pinirmahan nila kasi attendance daw yon at para daw po sa pagkain. So, pumirma ang, alam niyo naman po yung kalakaran dito sa atin, kahit siguro sinong Pilipino, pag ganyan, pipirma sila para makakuha ng, syempre, libreng pagkain. And hindi nakasaad kasi dun sa pinirmahan nila kung ano talaga ang paggagamitan nito. Na bukod sa attendance, ito rin ang magiging katibayan na nakonsulta sila. Sana ganun ang nasabi or nabanggit man lang, pero wala. It was just a plain attendance sheet that was attached dun sa application po ng Google Corporation, coupled with the certifications issued by the local government unit. And of course, the MGB will just rely on the documents submitted to them. Yes. Kapag na-meet na yung minimum requirements, ay mai-issue na yung exploration permit kasi yun po yung nakalagay dun sa ating batas. So yun ang pinaninindigan at pinangahawakan din ng ating korte. Pero hindi po ba maliwanag na sumisigaw nga yung tao na wala silang consent? Yeah. At nagkaroon man sila ng pirma doon, hindi yon yung pagbibigay nila ng consent doon sa magaganap na exploration. Pero ang sabi nga po ng korte ay sa ibang forum po i-raise yung issue na yon or mag-file ng panibagong kaso at patunayan pa.
Pero by that time, baka tapos na yung exploration. So Yeah. yung sa akin is time of the essence. Yeah. Time is of the essence na sana yung makatotohanan at malapit sa realidad yung titignan po natin na aspeto dahil hindi po biro yung bubutasan tapos hindi naman ganun kadali na tatabunan mo lang ulit ng lupa yung nabutasan. So Mm. yun po yung pagkakaunawa ko at hindi dahil sa pinapanigan ko kahit sino man, pero sabihin na natin na ang pinapanigan ko lamang ay yung tama dahil wasto lang na protektahan natin yung ating kalikasan at tama na ipaglaban yung mga naaapi. At those who have less in life nga must have more in law. So yun po yung base din sa aking napag-aralan at hindi ko po ngayon makita yung logic or yung bang kumbaga pagiging compatible nito sa present na sitwasyon. Apa. Ma'am Mabel, gaano po kahalaga ito pong usapin po na ito sa Dupax na pwedeng maging precedence po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas? Napakahalaga po kasi kung makikita niyo po, ito pong nangyari ay hindi siya hindi siya likas or hindi siya katulad ng mga ibang nangyari sa ibang lugar na kung saan natutuloy ang pagmimina. Dito po sa Dupax del Norte na ipakita ng taong bayan yung kanilang pagkakaisa. Nakita ng taong bayan kung paano sila lumaban despite the fact na ang daming nakabantay at ang daming lumalaban or ang daming pwede silang arestuhin or pwede silang makulong. Pero talagang up to the last point, iniiyakan na nila at lahat-lahat. Itinataya nila yung kanilang buhay. Total, dun daw sila na ipanganak, matanda na daw sila, dun na rin sila mamamatay. Handa daw silang magbuwis ng kanilang buhay. Maipaglaban lang nila yung kanilang lupain. So yung pong pinapakita natin ay isang halimbawa at simbolo ng katapangan na dapat na ipinapamalas ng bawat Pilipino. Kasi ganito noon yung mga pangyayari nung tayo din ay sinasakop ng ibang mga bansa o kaya ng ibang mga lahi. At kapag nakita ito ng iba't ibang lugar or iba't ibang mga tao dito sa ating bansa, ibang Pilipino, magiging inspirasyon ito sa kanila na ang tagumpay ng Dupax del Norte, tagumpay ng Nueva Vizcaya ay maari din nilang maging tagumpay sapagkat ang makapangyarihan dito ay una sa lahat ang Diyos, hindi po ang tao. Pangalawa, ang tao ang mas may makapangyarihan kaysa sa mga naihalal sapagkat sa kanila galing yung ipinapahiram na kapangyarihan tuwing sila ay napagkakatiwalaan. So dito natin maipapakita na yung ating karapatan ay atin pong ginagamit ng mahusay at ito po ay despite na gaano man tayo kaliit or kasalat sa kayamanan, hindi po ito nagiging hadlang upang may paglaban po yung dapat. Apa. Para sa kinabukasan na rin po. Opo. Ma'am Mabel, ano po ang present situation po diyan? Yung po bang barikada, andiyan pa rin po ba sa sitio kung saan po yung partikular na gustong pasukin po ng Google mining? Yung pong mood ng tao ngayon, hanggang ngayon ba kinakabahan pa din, nag-aalinlangan pa din, very hopeful? Ano po ba ang sitwasyon po ngayon? Of course po, hindi po nawawala sa kanila yung spirit or yung hope na matatapos din ito, na magkakaroon ng sagot yung kanilang mga panalangin at paghihirap. Pero hindi po maikakaila na talagang traumatic po ang naging kaganapan kasi nakaramdam sila kung gaano sila kaliit kung tignan or kung paano matrato ng gobyerno na para bang supposed to be yung kakampi mo ay hindi mo na nararamdaman yung pagkampi nila sa'yo kaya wala tayong dapat asahan kundi ang mga sarili natin. Pero hindi naman po natin nilalahat dahil marami naman pong sektor ng ating gobyerno ang tumutugon ngayon sa mga kailangan ng ating mga kababayan katulad ng pagpunta po diyan ng Commission on Human Rights upang mag-conduct ng investigation, upang mag-conduct ng inquiry. Ganon din po yung lahat ng mga tumutulong, private man or local or government agency
nakasuporta sila sa laban po na ito ng Dupax del Norte. Kasi kung maipaglalaban po natin ito ang magiging hudyat upang hindi na rin ituloy ng 14 other application of mining permits or mining application ng iba pang corporations dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya. This will serve as a toll or this will give a toll para matigil ito at magkaroon ng pangamba na maging ang mga existing na mining activities dito ay mapatigil din sapagkat napakahalaga para ma-declare po ang Nueva Vizcaya bilang isang mining-free province. Ito po yung huling naipasa na bill, nakapasa na po ito sa Congress pero nasa Senate pa rin nung panahon po na congressman pa si Congressman Carlos Padilla na siya namang ipinasa din ni Congresswoman Luisa Cuaresma nung siya na yung sumunod na congresswoman. Opo. Siguro ano na lang po ang pinakapanawagan po natin, siyempre sa ama po ng probinsya ng Nueva Vizcaya, sa mga kongresista na nakakasakop po dyan, at yung pong mga ilan pa na mga environmental advocate na gustong tumulong legally. Sabi nyo nga po may trauma pa, kailangan nila ng psychological ano rin po dito, help din po ng sa mga kababayan po natin sa may Dupax del Norte, Ma'am Mabel. Okay po. Una po sa lahat, nananawagan po tayo sa mga kasalukuyang namumuno ng ating lalawigan na hindi pa huhuli yung lahat upang matugunan yung mga pangangailangan po ng ating mga kapatid, ng ating kapwa mamamayan dito sa Nueva Vizcaya. Kasi kung gugustuhin po natin yung totoong pagkakaisa, ito na po yung pagkakataon na ibinibigay sa atin na opportunity upang ibigay natin yung pagkakaisa na kailangan natin, hindi dahil sa pansarili, kundi para po sa kapakanan ng lahat. Na sana makinig po sila sa kanilang mga sinasakupan. Hindi lang yung gusto nila yung masunod, kundi dapat kung ano ang boses ng tao, yun po dapat ang kanilang i-represent. At kami po na nakasuporta sa panawagang ito ay makikiisa sa kanila. Matutuwa po ako, isa po ako sa matutuwa ng lubos kapag ito po ay nangyari sapagkat ito po ay pangarap din para sa akin na ang buong Nueva Vizcaya ang maghahatid sa ating butihing Pangulo ng ating hinaing at ating request na sana mapatigil ang pagmimina kung pwede sa buong Pilipinas dahil hindi naman po natin ikayayaman ang binibigay po na pabor or kung meron man iilan lamang po yung makikinabang na ang kailangan po natin ngayon maiangat sa laylayan yung ating mga kababayan at sa mga iba pa pong ahensya na nais pong tumulong. Lagi naman pong bukas ang ating mga kapatid na taga-Bitnong sa mga tulong na nais po nilang ibigay. Sa suporta na nais pong maipahiwatig, sana magsama-sama po tayo dito sa laban na ito. Maging sa laban ng iba pang lugar ay magiging kaisa din po ninyo kami para maprotektahan po ang ating kalikasan. At sa mga kapwa namin taga Nueva Vizcaya, inihiling po natin na sana ang isipin natin sa ngayon ay ang kapakanan ng kapwa natin kababayan. Hindi po kapakanan ng leader na iniidolo natin. Huwag po tayong maging panatiko. Kampihan po natin yung kapwa natin tao because at the end of the day, tayo din lang po yung lalaban para sa mga sarili nating karapatan at kailanman ang politika kapag nasobrahan hindi po makakabuti sa pag-unlad po ng ating lipunan. At ganun din po na nagpapasalamat tayo sa Poong May Kapal na hindi po tayo pinababayaan kahit na sa kabila ng maraming paghihirap, nakikitaan ko po na hindi po nawawalan ng lakas ng loob at pag-asa ang ating mga kaprobinsya po dito sa Nueva Vizcaya. At salamat na rin po sa inyo dahil ito po ang naging hudyat or naging tulay upang maiparating pa ng mas malawakan ang pangyayari or nagaganap po dito sa aming lalawigan. Ma'am Mabel Blossom Dumlao Sevillena, maraming salamat po at magandang umaga po. Okay, magandang umaga po. Thank you.